Dominant Protector. Credit to the author. 5,761-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Habang nagsasalita siya, naging abala muli si Jenny. Tinipon niya ang mga nakakalat na bahagi at nagsimulang gumawa ng isang bagay. Sa pangalawang central base, sa wakas ay natapos na nina Polong at Kimi ang pinasimpleng bersyon ng Super Flame, ang Soul Burner. Ngayon na ang oras para gamitin ito para patayin si Terence. Janfeng, ilagay mo itong Soul Burner sa flying saucer at pumunta ka sa villa para patayin si Terence. Sabi ni Polong habang itinuturo ang bagong gawang Soul Burner. Humarap si Janfeng kay Kimi at nagtanong, Miss Liger, nakumpirma mo na ba na nasa villa si Terence? At epektibo ba talaga ang bagay na ito? Dapat ko na lang bang pumasok at patayin si Terence kung may mangyaring masama? Tumingin si Kimi kay Janfeng nang may paghanga at sinabing, hindi masama, magandang tanong iyan. Ang una nating layunin ay patayin si Terence kahit anong mangyari. Kung hindi gagana ang Soul Burner, aasa tayo sa iyo para patayin ang kaluluwa niya. Tandaan, hindi ka maaaring pamalya. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, nagpatuloy si Kimi, kung tungkol sa kung nasa villa ba o wala si Terence, hindi pa tayo sigurado, pero sa tingin ko ay may 70% na posibilidad, kaya gawin mo na lang ang kailangan mong gawin. Naiintindihan ko. Maghahanda na ako ngayon. Tumanggaw si Janfeng. Hindi natuwa si Polong sa inasal ni Janfeng. Kalimutan mo na yan. Sasama ako sayo. Ako naman ang gumawa ng Soul Burner. Kung may problema man, maaayos ko rin yan sa tamang panahon. Mabuti yan, mas magiging panatag ako kung susunod sa atin si Professor Kang. Tumanggaw si Kimi at hindi tumutol sa mungkahi ni Polong. Lihim na nena si Janfeng. Hindi ka man lang naniniwala sa akin kahit sa maliit na bagay lang. Sobra na itong si Polong. Inisip ba talaga niya na siya ang salamin ng doktor dahil lang sa namanan niya ang memorya niya? Gayunpaman, alam din ni Janfeng na siya ang may pinakamababang kapangyarihan sa gitna, kaya hindi siya masyadong nagsalita. Kinuha niya ang maliit na hugis kanya na Primordial Spirit Burner at tumalikod para lumabas ng silid. Sabi ni Polong kina Kimi at Jerwin bago sumunod sa kanila. Hindi niya masyadong pinansin ang mood ni Janfeng. Gusto lang niyang umalis dahil sa galit niya kay Terence. Walang gaanong pagkakataon para patayin si Terence mismo, kaya paano ito hahayaan ni Polong? Nang handa na ang lahat, madilim na ang langit. Binuksan ng lumilipad na platito ang invisibility device at nilisan ang mga suburb ng Starfield, patungo sa villa ni Terence. Nasa lungsod na sila, at napakabilis ng lumilipad na platito. Hindi man lang umabot ng 1 minuto ay nakarating na sila sa itaas ng villa ni Terence. Ang spirit sense ni Janfeng ang unang dumaan. Hindi problema ang distansyang ito. Hanggat walang aparatong haarang sa spirit sense, malinaw niyang masusuri ang lahat ng bagay sa villa. Mas mahusay ito kaysa sa mga kagamitan sa pagsubaybay sa labas. Malubha ang pinsala ni Terence, wala siyang malay sa kwarto niya sa ikalawang palapag. Gulat na sabi ni Janfeng. Kung alam niya madali lang iyon, bakit pa niya kakailanganin ang mga kagamitang pang-monitor? Pwede naman niya itong yayain na pumunta sa malapit. Gayunpaman, nang dumaan ang banal na pandaman ni Janfeng, natuklasan ito ni Guxia sa villa. Ang lakas ni Guxia ay mas malakas kaysa kay Janfeng, at gayon din ang kanyang banal na pandama. Sa makatuwid, ang pagsisiyasat ni Janfeng ay natukoy ni Guxia sa unang sandali, at ang kanyang banal na pandama ay bumalik din. Nang inig ang katawan ni Janfeng, at bumulong siya, nakalimutan kong nandito pa pala ang lalaking ito. Kahit na nasugatan si Terence, hindi madaling pakisamahan ang lalaking ito. Sa kabilang banda, hindi napansin ni Polong ang bulong-bulungan mula sa likuran ni Janfeng. Ngumisi lang siya ng masama nang marinig niyang nasa ikalawang palapag si Terence. Hahaha, kakampi ko ang langit. Nandito na sa wakas si Terence, ang walang hiya na iyon. Panoorin kung paano siya ginagawang abo ng Primordial Spirit Burner ng batang Panginoon na ito. Gusto sanang sabihin ni Janfeng na may isang late-stage Profound Master na nanunood sa kanila, pero hindi niya ito sinabi nang maisip niya ang posibilidad na malapit nang mamatay si Terence.
Higit sa lahat, naisip ni Janfeng na kahit hindi niya matalo si Guxia, hindi ito magiging malaking problema. Matapos pagsamahin ang bagong gamot sa paggaling, halos immortal na ang kanyang katawan. Malakas si Guxia, ngunit maaaring wala siyang magawa kay Janfeng. Kung maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para maalis si Polong, perpekto iyon. Ang pagpapaputok ng Soul Burner ay hindi lamang may pagkakataong mapatay si Terence, kundi pati na rin si Polong, pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Muntik nang matawa si Janfeng sa naisip, dapat niyang purihin ang sarili niya dahil sa kanyang mabilis na pag-iisip. Biglang sumagi sa isip ni Polong ang mga kaisipang ito. Hindi niya alam na plano pala siyang patayin ni Janfeng gamit ang isang hiniram na kutsilyo. Tumawa siya ng masayang-masaya habang pinapagana ang Soul Burner, tinutukan ang Vilya sa ibaba. Isang puting apoy ang biglang bumaba mula sa langit, na nagliwanag sa buong Vilya na parang isang maliit na araw sa gabi. Mamatay! Mamatay! Mamamatay kayong lahat! Natatawang sabi ni Polong habang itinutulak niya ang lakas ng burner sa pinakamataas nitong lakas. Nilamon ng mga puting apoy ang buong mansyon ng isang alon ng init. Sa kalayuan sa ikalawang base, nagbago ang mukha ni Jerwin, anong problema kay Polong? Hindi ba't nagkasundo tayo na patayin lang ang Yuan spirit ni Terence? Sa ganitong antas ng lakas, sinusubukan ba niyang patayin ang lahat ng tao sa Vilya na ito? Walang duda na ang mga Super Flames ay nakakapinsala sa mga espiritu ni Yuan, at ang kasalukuyang sitwasyon ni Terence ay sapat na upang patunayan ito. Sa katunayan, ang mga Super Flames ay hindi lamang epektibo sa mga espiritu ni Yuan, lahat ng iba ay masusunog din. Kung ibabatay sa lawak ng epekto ng sunog ni Polong, ang buong mansyon ay masisira sa loob ng 1 o 2 segundo. Lahat ng nasa loob, kasama na si Guxia, ay masusunog at magiging abo. Wala talagang pakialam si Jerwin sa iba, pero natutulog si Cheryl sa iisang kwarto. Plano rin ni Polong na patayin siya. Gayunpaman, ang Super Flames ng Soul Burner ay nailabas na, at kahit isang Jerwin ay hindi ito mapigilan. Ang pagpatay kay Terence ay isang bagay na dapat ikatuwa, ngunit hindi niya matanggap na si Cheryl ay mamamatay kasama niya. Wala talagang pakialam si Kimi. Maliban kay Terence, parang langgam lang ang lahat sa paningin niya. Hindi mahalaga kung mapatay niya ito o hindi. Basta't kaya niyang patayin si Terence, wala ring pakialam kahit masunog pa ang buong kapitbahayan, lalo na ang mga tao sa Vilya na ito. 5,762. Nang akala ng mga tao sa gitna ay tapos na ang sitwasyon, isang hindi kapansin-pansing metal rod sa bubong ng Vilya na mukhang lightning rod ang biglang kumislap na may ilang electric arc. Pagkatapos, ang nagliliyab na puting apoy na lumukob sa kalangitan ay biglang nagbago ng direksyon at nagtipon patungo sa metal rod, na parang naaakit sila ng lightning rod. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mukha ni Polong nang mapagtanto niyang hindi pala tulad ng inaasahan niya ang mga bagay-bagay. Ganun pa rin ang Vilya, at ang apoy ng Soul Burner ay hindi man lang nakatupok kahit isang balahibo sa bubong, lalo na si Terence. Anong nangyayari? Gulat na tanong ni Polong. Walang sumagot sa tanong niya. May problema ba? Wala itong saysay. Muling binuhay ni Polong ang Soul Burner ng walang malay, at isa na namang bola ng apoy ang bumagsak. Sa pagkakataong ito, nanlaki ang mga mata ni Polong habang nakatitig dito. Sa wakas ay nakita na niya ang metal na patpat na sumisipsip ng apoy. Paano nangyari ito? Natulala si Polong. Sa totoo lang, ito ay resulta ng pagsasama ng kanyang katalinuhan at ng propesor. Paano ito magiging walang silbi? Karaniwan, ang isang bola ng napakalakas na apoy ay sapat na para sunugin ang Vilya. Bakit hindi man lang niya masunog ang isang metal rod pagkatapos ng 2 pagsubok? Pagbalik sa Vilya, nakangiti si Jenny na parang isang maliit na Zorro. Nag-aalala siya tungkol sa kakulangan ng Wandering Soul Power sa Starfield, at napakabagal ng paggaling ni Terence. Ngayon, 2 beses na siyang binigyan ng init ng ugok na si Polong. Kung hindi natuklasan ang pagmamatsyag, baka napatay na nila si Terence. Sa kasamaang palad, wala silang ginawa, at nahuli sila ni Jenny at natunton pabalik sa kanilang kinaroroonan, at kinuha ang kontrol sa central computer ng second base. Hindi nalihim kay Jenny ang Essence Soul Burner na dinisenyo ni Polong. Isa siyang napakatalinong tao na nakaimbento ng mga automatikong kagamitan sa pagpino at pagpino ng mga pil.
Nasa harap niya ang teorya sa likod ng Essence Soul Burner. Kung hindi pa rin niya ito mahahanapan ng paraan, para na siyang patay na patay. Ang Super Fire ay maaaring makasakit sa kaluluwa, at ito ay isang uri ng enerhiya. Gumawa si Jenny ng reverse decomposition device para sa Soul Burner, na binabaligtad ang pinsala ng Super Fire. Ang dalawang atake ni Polong ay ginawang enerhiya ni Jenny na maaaring masipsip ng kaluluwa ni Terence. Hindi ito kasing dalisay at kasing epektibo ng soul power, ngunit marami ito, at kaya nitong mapabilis ang paggising ni Terence. Bakit ka tumigil? Lumaban ka pa ng ilang beses. Hindi pa sapat ang lakas ito para magising si Terence, kapatid. Polong. Good luck. Huwag kang sumuko. Good luck. Nakatitig si Jenny sa computer screen nang may ngiti sa kanyang labi. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at naghiyawan para kay Polong. Kung 2 putok lang ang kanyang papaputok, hindi pa rin ito sapat para sa perang nagastos niya sa flying saucer. Isang puting bola ng apoy ang muling lumitaw sa screen, at hindi napigilan ni Jenny na mapaungol. Mabuti na lang at hindi sumuko si Polong ng ganoon na lang, kung hindi ay iisipin niyang gumawa ng pinasimpleng soul burner para mapunan ang enerhiya ni Terence. Sa loob ng lumilipad na platito, sumigaw si Polong ng may hysteria, imposible. Walang mali sa trabaho ko. Paano nangyari ito? Wala itong saysay. Habang tumatawa, paulit-ulit niyang pinapatay ang super flames, tinulungan si Terence na magising. Medyo pangit ang mukha ni Janfeng. Gusto niyang gamitin si Gusha para maalis si Polong, pero matagal na, at pati ang mga security guard ay nagtipon-tipon na rito. Wala pa ring tugon mula sa villa. Halatang may mali. Hindi siya natatakot, pero medyo nakokonsensya pa rin siya. Polong, huwag mo nang gamitin ang soul burner mo, gamitin mo muna ang laser cannon para pabagsakin ang villa na ito. Kung hindi mamamatay si Terence, gamitin mo muna ang soul burner sa kanya. Hindi napigilan ni Janfeng na ipaalala kay Polong na nasa bingit na ng kawalan. Tutal, mas gusto niya pang mamatay si Terence kaysa kay Polong. Kumurap si Polong, ngunit hindi niya alintana ang walang galang na tono ni Janfeng. Pumalakpak siya. May katuturan yan. Janfeng, matalino ka naman, di ba? Hindi ka basta-basta na lang pala. Gustong sampelan ni Janfeng hanggang mamatay ang lalaking ito. Kung alam lang niya na ganoon siya, itatapon na sana niya ito sa dagat para pakainin ang mga isda nang makatakas ito mula sa gitnang sagradong sona. Nakaharap ang likod ni Polong kay Janfeng, kaya hindi niya nakita ang nagngangalit niyang mga ngipin. Mabilis pa rin ang paggalaw ng kanyang mga kamay sa control panel. Bumalik ang barrels ng soul burner sa loob ng UFO, at ibinunyag ang barrels ng laser cannon. Natulala sina Kimi at isang Jerwin nang malaman nilang hindi epektibo ang kanilang mga super flames, ngunit ngayong gagamitin na ni Polong ang laser cannon, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan ang isang Jerwin. Mabilis siyang sumigaw sa communication device, Polong, huwag mong sirain ang villa. Hindi lang si Terence ang naroon. Hayaan mong sirain ng Snowblade ang engravings device ng kalaban. Sa kasamaang palad, hindi napigilan ni Polong ang mga sinabi niya. Mula sa pananaw ni Polong, dapat mamatay lahat ang mga kasama ni Terence, kaya nagkunwari na lang siyang hindi narinig ang tawag ni Jerwin. Mabilis na naipon ang enerhiya sa dulo ng baril ng laser cannon, at pagkatapos ay isang puting ilaw ang kumislap, at isang sinag ng liwanag ang direktang tumama sa villa. Ang mga gwardya ng komunidad na tumakbo palapit mula sa malayo ay natigilan agad, na parang nanunood sila ng isang pelikulang science fiction. Dahil ang laser cannon ay naging sanhi ng pagbagsak ng pagiging invisible ng UFO, kaya iniisip ng mga taong ito, maaari kayang sinasalakay ng mga alien ang mundo. Napangiti si Polong ng may pagmamalaki. Naiisip na niya ang mansyon na magiging isang tumpok ng mga guho, at pagkatapos ay ilipat ang kanya ng laser sa soul burner, na ginagawang abo ang mga guho gamit ang isang napakalakas na apoy. Sa sumunod na sandali, lubos na natulala si Polong. Nakakita siya ng kislap ng liwanag sa itaas ng villa, at isang hugis na panangga ang lumitaw. Ang laser ay pumasok sa loob ng panangga, lumingon, at pinatamaan ang lumilipad na platito. Bahala na. Natakot ng husto si Polong. May kalasag ang UFO, pero hindi inakalang tatamaan siya ng kanyang laser cannon, kaya hindi niya ito pinaandar.
Kahit natamaan niya, huli na ang lahat. May nayanig ng malakas ang UFO, at nag-iwan ng malaking butas ang kanya ng laser. Mabuti na lang at hindi tumama ang kanya ng laser sa gitna ng UFO dahil sa pag-U-turn. Kung hindi, sisubog na sana ang UFO, at muling mararanasan ni Polong ang kamatayan. 5,763. Babala. Babala. Ang lumilipad na platito ay inatake na. Malala ang pinsala. 30 segundo. Pagsabog. Ang elektronikong boses sa lumilipad na platito ay tumunog ng paulit-ulit na babala. Sa katunayan, ang mga kislap na sumasayaw sa butas ay nagsasabi sa kanya na ang lumilipad na platito ay hindi na makakatagal pa. Gulat na gulat pa rin si Polong, hindi niya alam kung paano magre-react sa alarma. Sa kabilang banda, si John Feng ay mas malinaw ang isip. Dahil malapit nang sumabog ang lumilipad na platito, mas makabubuti para sa kanya na tumakas sa lalong madaling panahon. Kung titingnan ng mga depensa sa Villa, halata na handa sila para sa kanilang biglaang pag-atake. Kung gayon, ayaw ni John Feng na sumugal. Kung hindi handa ang mga tauhan ni Terence, maaari pa rin silang palihim na atakihin ni John Feng, ngunit dahil sa mahigpit na depensa ng kalaban, hindi siya maglalakas loob na pumasok at guluhin sila kahit na mabilis siyang gumaling. Tiningnan niya ang natulalang si Polong at binuksan ang emergency hatch, handang tumakas ng mag-isa. Samantalang ang hanggal na si Polong, hahayaan na lang niya itong sumabog kasama ang UFO. Gayunpaman, bago pa makaalis si John Feng sa lumilipad na platito, narinig ang boses ni Kimi mula sa aparatong pangkomunikasyon. John Feng, escort professor kang palabas ng UFO at pabalik sa base. Tandaan, dapat mong tiyakin ang kaligtasan ni Professor Kang. Napuno ng puot si John Feng. Gusto niyang iligtas ang dragon, ngunit kailangan niyang pilitin ang sarili. Ang pakiramdam na ito ay mas nakakasuklam pa kaysa sa paglunok ng langaw. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Miss Liger. Ibabalik ko talaga si Professor Kang. Nagngingit-ngit si John Feng at kinaladkad palabas ng emergency room ng labag sa loob. Para ma-take ang Villa, ang lumilipad na platito ay lumulutang ng 100 metro sa ere. Hindi mahihirapan si John Feng na tumalon pababa mula sa distansyang ito. Kung wala ang tulong ni John Feng, tiyak na patay na si Polong. Bagamat may parasyon ang lumilipad na platito, napakababa nito para mabuksan ito sa 100 metro. Kaya naman ayaw sumuko ni John Feng. Hindi direktang lumapag si John Feng matapos tumalon palabas ng pinto ng cabin. Sa halip, ginamit niya ang puwersa para dumulas palabas. Kung direktang lumapag siya, hindi gising si Terence sa Villa. Gayunpaman, kung pipigilan siya ni Gusha, wala ring magagawa si John Feng. Mas makabubuting lumayo sa kanila. Matapos dumausdas ng mahigit 100 metro sa himpapawid, ang lumilipad na platito ay sumabog na may makinang nakislap at nagkahiwa-hiwalay sa himpapawid. Gayunpaman, ang pagsabog ay hindi isang pagsira sa sarili, kundi isang pagsabog na dulot ng isang kanya ng laser, kaya hindi ito gaanong malakas. Ilang mas malalaking bahagi ng katawan ang bumagsak na may nagliliyab na buntot. Ang diwa ni Gusha ay nakatuon kina John Feng at Polong. Gusto niya silang habulin sa sandaling makita niya silang umalis sa flying saucer. Matagal nang gustong patayin ni Gusha si John Feng na may aura ng halimaw sa dagat, ngunit hindi pumayag si Terence. Sa pagkakataong ito, hindi pa nagigising si Terence, kaya walang pumihil sa kanya. Siyempre, ayaw palayain ni Gusha si John Feng. Gusha, saan mo gustong pumunta? Sa kasamaang palad, pinigilan ni Jelay si Gusha pagkatayo pa lang nito. Hipag, natuklasan ko na ang mga kalaban na tumambang sa atin. Pupuntahan ko na sila at kukunin ko na sila ngayon. Napakamot ng ulo si Gusha. Malaki pa rin ang respeto niya kay Jelay, ito ang kabiyak ng kanyang amo na si Terence, kung tutuusin, at kailangan niya itong bigyan ng paliwanag para kay Terence. Umiling si Jelay, Gusha, gusto kong pakiusapan kang huwag umalis ng Villa. Hindi kami sigurado sa kasalukuyang kalagayan ni Terence. Ikaw lang ang makakapagprotekta sa kanya dito. Kung malinlang ka at malalagay sa panganib si Terence, maaaring hindi namin siya maprotektahan gamit ang aming lakas. Pinag-isipan ito ni Gusha at sumang-ayon, mas mahalaga ang kaligtasan ni Terence kaysa sa nakakainis na si John Feng, kaya agad na tumanggo si Gusha, hipag, tama ka.
Masyado akong padalos-dalos. Hindi ako aalis ngayon. Sa villa na lang ako titignan kung sino ang maglalakas loob na makipag-ayos sa amo. Salamat, Gusha. Nakangiting pasasalamat ni Jelay sa kanya. Mas panatag na siya ngayon na nandito na si Gusha. Nasugatan si Terence, at wala siyang magawa, ngunit kailangan niyang gawin ang lahat para mapanatili itong ligtas bago pa ito magising. Ang tunog ng mabibigat na bagay na nahuhulog sa lupa ay nagmula sa patio ng villa. Halatang iyon ay mga labi ng lumilipad na platito na sumabog sa kalangitan. Ate Jelay, sigaw ni Jenny mula sa itaas, magpakuha ka ng mga piraso ng lumilipad na platito. Kailangan ko itong pag-aralan, at pagkatapos ay ipaalam sa Supernatural Investigation Bureau para maayos ang bagay na ito. Huwag mong ipaalam sa iba. Sige, ako na ang bahala. Sabi ni Jelay habang hinihiling niya kina Brian at sa iba pa na dalhin ang flying saucer. Nawala na ang apoy sa mga piraso ng metal nang tumama ang mga ito sa lupa, medyo mainit pero hindi man lang natakot sina Brian at ang iba pa sa temperatura. Mabilis nilang inilipat ang mga piraso papasok. Tungkol naman sa mga security guard na dumating kalaunan, gumawa ng dahilan si Jacob para paalisin sila. Isa siyang sikat na big shot sa Starfield, at maniniwala sa kanya ang mga gwardya kahit ano pa ang sabihin niya. Muling tiningnan ni Jenny ang kalagayan ni Terence. Matapos makuha ang enerhiya mula sa Super Flames, tila bumubuti na ang pakiramdam ni Terence. Kaya, hindi na naghintay pa si Jenny at tumalikod na para tumakbo. Nakuha na ni Jenny ang impormasyong teknolohikal tungkol sa spaceship mula sa central computer ng base. Kailangan lang niyang tingnan ang mga labi ng spaceship upang matukoy ang mga materyales na ginamit at ang pagkakaayos ng mga ruta. Pagkatapos, maaari na niyang kalkulahin ng halos ang mga resources na kailangan niya upang makagawa ng isang spaceship. Bagamat hindi maibabalik ang lumilipad na platito sa Sky-class Island, mainam itong gamitin sa secular na mundo. Nang bumalik si Jenny sa Sky-class Island, makakagawa na siya ng isa pang lumilipad na platito. Ang bagay na ito ay mas maaasahan kaysa sa mga lumilipad na espiritong halimaw, at napakabilis nito. Matapos itong baguhin ni Jenny, mas magiging perpekto pa ito. Kakaunti na lang ang natitira. Sayang. Tumakbo pababa si Jenny at nakita ang mga itim na piraso ng metal na may bakas ng awa sa kanyang mukha. Hindi niya inisip kung sino ang may gawa nito. Pagkatapos ng sunod-sunod na kalansing, tumango si Jenny sa kasiyahan. Ayos lang, ayos lang. Kahit nasira na ito sa ganitong lawak, nakolekta ko na ang karamihan sa mga bagay na gusto kong malaman. Hipag Jenny, gusto mo rin ba kaming aigoin ang flying saucer? Tanong ni Jacob, puno ng pananabik ang mga mata. Ang pagkakaroon ng flying saucer na mapaglaruan ay isang magandang bagay. May plano, pero hindi pa ako sigurado. Nakangiting sabi ni Jenny. Kahit na mayroon na silang teknolohiya, ang paggawa ng isang lumilipad na platito ay hindi madaling gawain. Habang nag-uusap ang lahat, dahan-dahang iminulat ni Terence ang kanyang mga mata. Sa wakas ay nakakonekta ang kanyang kamalayan sa espiritu sa labas ng Jade Space, at malapit na siyang gising. Pero ano itong mga kakaibang posting metal sa paligid niya? Isang forma sayon. Sino ang nagtayo nito? 5,764. May plano, pero hindi pa ako sigurado. Nakangiting sabi ni Jenny. Kahit na mayroon na silang teknolohiya, ang paggawa ng isang lumilipad na platito ay hindi madaling gawain. Habang nag-uusap ang lahat, dahan-dahang iminulat ni Terence ang kanyang mga mata. Sa wakas ay nakakonekta ang kanyang kamalayan sa espiritu sa labas ng Jade Space, at malapit na siyang gising. Pero ano itong mga kakaibang posting metal sa paligid niya? Isang forma sayon. Sino ang nagtayo nito? Naalala ni Terence na nahimatay siya matapos ang pagsabog sa gitnang sagradong sona. Mabuti na lang at nasando na sila ni Gusha ng mga oras na iyon, kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng iba. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanyang espiritu, alam ni Terence na nasa kanyang villa na siya sa Starfield. Mahimbing pa ring natutulog ang mga walang malay, habang ang iba ay nagtitipon sa sala sa ibaba, nag-aaral ng kung ano. Jenny. Kumurap si Terence. Sandali niyang naisip kung nakabalik na ba siya sa Sky-class Island. Paano pa kaya niya makikita si Jenny? Pero bukod kay Jenny,
ang iba ay nasa common world, at isa nga itong Vilya sa Starfield. Isa lang ang posibilidad, nasa common world din si Jenny. Matapos itong maingat na maramdaman, si Jenny ay isang ang sinaunang espiritu. Labis na nagulat si Terence, gaano na kaya siya katagal walang malay. Maaari kayang mahigit 10 buwan na, hindi hihigit sa 10 araw. Kung hindi, paano lilito si Jenny dito sa kanyang sinaunang anyong espiritu? Isa na siyang nascent soul stage master. Elder George, gaano na ako katagal sa Jade Space? Tanong ni Terence kay Elder George. Dahil sa lakas niya, hindi naging madali para sa kanya na ilabas ang kanyang essence spirit at hubugin ito. Paanong mas madali para kay Jenny ang cultivation nito kaysa sa kanya? Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Casual na sabi ni Elder George. Nagpa siya si Terence na huwag pansinin ang matandang lalaki, siguro dahil hindi na niya ito masyadong iniisip pagkatapos niyang bumalik sa karaniwang mundo, at ito ang kanyang paghihiganti. Dahil nandito si Jenny, walang nakitang kakaiba si Terence sa mga haliging metal. Tiyak na gawa iyon ni Jenny. Marahil ang enerhiyang naramdaman niya sa espasyong Jade na hindi kabilang sa espasyong Jade ay mula sa mga bagay na ito. Kung ganoon, dumating ba si Jenny para iligtas siya? Dahil ba sa tulong ni Jenny kaya niya napabilis ang kanyang espiritual na paglilinang ng pandama? Sa pag-iisip sa bilis ng kanyang pagsasanay sa espiritu, medyo natuwa si Terence. Ang mga taktika sa pakikipaglaban para sa kapalaran ng langit ay lubos na epektibo sa pagsasanay sa kanyang espiritu. Nang magising siya, natuklasan niyang ang kanyang espiritu ay nasa huling yugto na ng profound. Kasabay nito, nagsimulang gumawa ng mga tunog ng pagkalabog ang katawan ni Terence sa Sky Class Island habang patuloy na tumataas ang chi sa kanyang katawan, at tila bahagyang nabubuo ang kanyang mga buto at meridian. Talagang nakalusot na naman siya. Tuwang-tuwa si Teresa, ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa ng kahit anong ingay, dahil sa takot na maistorbo niya si Terence. Hinailan niya lang ang isang lubad sa gilid, at mabilis na tumunog ang kampana na nakakabit sa lupa, dahilan para marinig ito ni Milky at dali-daling lumapit. Nang sumugod sina Milky at Natalie papunta sa kanya, nakita nila ang katawan ni Terence na nakaupo ng mag-isa, bumalik sa dati niyang cultivation state. Ang galing! Nagtagumpay si Jenny. Alam kong kaya niya yan. Hindi napigilan ni Natalie ang magsaya. Bumalik na si Terence sa kanyang posisyon sa pagsasanay, kaya't nakahinga ng maluwag si Teresa at hindi na napigilan si Natalie sa pagsaya. Tuwang-tuwa rin si Milky. Niyakap niya si Teresa at sinabing, ang galing. Talagang nagawa iyon ni Jenny, at mabilis niyang nailigtas si Terence. Talagang kakaiba siya. Tuwang-tuwa si Teresa kaya namula ang mukha niya. Tumanggaw siya at sinabing, oo, oo. Mabuti na lang at umalis si Jenny, kung hindi, sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago gumaling si Terence. Naalala niya na kailangan niyang ipaalam kina Terries at Tianjo ang tungkol dito, kaya pinigilan niya ang kanyang pananabik. Sumulyap siya kay Terence at mabilis na nagpadala ng isang tao para magulat. Ang Sky Class Island ay kasing saya ng isang pista, at hindi man lang nagkaroon ng oras si Terence para alalahanin ang pakiramdam ng isang huling yugto ng profound nang malaman niyang bumalik na si Jenny. Tumayo siya at bumaba. Jenny, bakit ka bumalik? Tanong ni Terence pagkababa nila, at nagulat ang lahat ng lumingon. Terence, bro, gising ka na. Si Jenny ang unang nag-react. Isa rin siyang espiritu ng Yuan, kaya naramdaman na niya ito bago pa man magsalita si Terence. Pagkabuka pa lang ng bibig ni Terence, naghihiyawan na ito at sumusugod na. Sa kabilang banda, si Gusha, isang misteryosong Ascension Master sa huling yugto, ay saka lamang napagtanto na nasa baba si Terence nang marinig niya ang boses nito. Hindi man lang napansin ng iba ang bakas ni Terence. Ngumiti si Terence habang niyayakap si Jenny, na parang isang batang ibon na bumabalik sa pugad nito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa lahat at nagtanong, paano kayo nakabalik? Na-condensate mo ng maayos ang iyong sinaunang espiritu. Naalala ni Jenny na maraming tao sa paligid kaya nahihiyang yumuko siya. Ayaw niyang umalis sa yakap ni Terence at bumulong na lang, nagsaliksik ako ng isang malambot na baluti na kayang maglabas ng aura ng isang bagong silang na kaluluwa. Nilinlang nito ang Primordial Spirit Projection Device, kaya nakabalik ako sa secular na mundo. Ang malambot na baluti na ito ay bumalik din kasama ang aking Primordial Spirit.
Ang aking primordial spirit body ay salamat din sa malambot na baluti na ito. Nagulat si Terence. Hindi niya kailanman pinagdudahan na henyo si Jenny, ngunit minamaliit pa rin niya ang antas ng talento nito. Alam niya na ang spirit projection ay hindi nagpapahintulot sa kanya na magdala ng anumang pisikal na kagamitan, at ang katotohanang kayang dalhin ni Jenny ang malambot na baluti na kanyang sinasaliksik ay nangangahulugan na ang malambot na baluti ni Jenny ay maituturing ng isang kagamitang pang-spirit, tulad ng Pulse Ares ni Terence. Sigurado siya na kahit hindi niya kailanganin ang Jade Space para dalhin ito, maaari pa rin niyang ibalik ang Pulse Ares. Terence, salamat kay Jenny kaya ka nagising. Isa pa, kung hindi dahil kay Jenny, malamang nalipol na tayo ng mga taong iyon mula sa Central. Nakangiting sabi ni Jelay, hinihingi niya ng papuri para sa nagawa ni Jenny, ngunit ipinapaalala rin kay Terence na huwag kalimutan ang banta ng Central. Central na naman. Nanlamig ang mukha ni Terence. Buhay pa ba sila? Mukhang kailangan ko na talaga silang patayin lahat. Jenny, may video ka ba? Nahulaan ni Terence na ire-record ni Jenny ang buong proseso kung sakaling may gulo na dumating. Gaya ng inaasahan, agad na tumango si Jenny, "Oo, gusto mo na bang panoorin ngayon, Terence, pare?" Dahil guguluhin ni Terence ang Central, kailangan niya itong makita agad. Alam iyon ni Jenny, pero ayaw lang talaga niyang umalis sa mga bisig ni Terence. 5,765. Terence? Bro? Sandali lang, kukuha ako ng laptop at tutugtugin ko to para sayo. Hindi na hinintay ni Jenny ang sagot ni Terence at masunaring umakyat sa taas. Nakatingin ang lahat at ayaw niya maging masyadong intimate. Mabilis na ikinonekta ni Jenny ang video ng pag-atake ng UFO sa gitna sa malaking TV sa sala at pinatugtog ito. Sabay-sabay itong pinanood ng lahat at nang makita ni Terence ang puting super na apoy, naging napakapangit ng kanyang mukha. Kahit siya ay takot sa ganitong uri ng apoy. Kung hindi lang nandito si Jenny para basagin ito, lahat ng tao sa villa ay magiging abo na sana. Ang mga tao rito ang pinakamahalagang tao para kay Terence, at ang mga ikinilos ng Central ay naghihikayat kay Terence na patayin sila sa lalong madaling panahon. Hindi na nakatiis si Terence matapos itong gawin ni Central. Mukhang hindi na siya makakabalik sa Sky Class Island nang hindi inaalis ang mga puwersa sa sekular na mundo. Habang iniisip ni Terence kung paano mapapaalis ang sentral na puwersa, ibinalik ni Janfeng si Polong sa base bulang. 2. Tuluyan ng nabigo ang misyon, at muntik na nilang mawala ang propesor na si Polong, nakakabuhay lang muli. Sa silid pulungan, malamig na ngumiti si Jerwin kay Polong. "Propesor Kang, ang galing mo talaga dyan. Kaso lang bigla mong nawala ng flying saucer, ang galing." Hindi alam ni Polong ang sasabihin. Alam niyang sinisisi siya ni Jerwin sa hindi pagsunod sa mga utos. Nasa villa si Cheryl, at hinding-hindi niya hahayaang saktan siya ni Jerwin. Ang kakayahan ni Polong na manahin ang alaala ng doktor ay higit sa lahat dahil sa tulong ni Kimi, ngunit ang mga pagsisikap din ni Jerwin ay bahagi nito. Kung tatuto lang isang Jerwin, baka bigyan siya ni Kimi ng mukha. Tutal, madaling mahanap ang bangkay ng isang siyentipiko sa Central. Isa pa, si Jerwin ang commander ng base, at ang mga ginawa ni Polong ay lumabag na sa mga patakaran. Umubo ng mahina si Kimi at sinubukang patahimikin ang mga bagay-bagay, medyo kakaiba ito. Isantibin na natin ang ibang mga tanong at pag-aralan natin ito ng magsama. Ipinakita sa malaking screen sa meeting room ang pag-atake ng flying saucer sa villa. Una, bumagsak ang super flames, at pagkatapos ay tuluyan itong nasipsip ng metal rod. Ang buong proseso ay 10 beses na mas mabagal, at dahil kinunan ito mula sa gilid, mas malinaw ito kaysa sa nakita ni Polong mula sa loob ng flying saucer. Madilim na ang mukha ni Polong matapos mapanood ang video. Nang makita ang kanya ng laser, ang kanyang mukha ay kasing itim ng ilalim ng isang palayok. Binibining Lan, malinaw na tina-target ang ating mga atake. Masyadong abnormal ang sitwasyong ito. Hinala ko ay may traitor sa base. Malamig na sabi ni Polong. Ang doktor ay pinatay ng traidor, ang kapatid na Darwin, at sariwa pa rin ito sa kanyang isipan. Tumango si Kimi, ngunit hindi nagsalita. Humarap siya kay Jerwin at nagtanong, kataas-taasang commander, ano sa palagay mo?
Ang pangalawang base ay itinayo ng isang Jerwin, at walang gaanong alam si Kimi tungkol dito, kaya hiningi niya ang opinyon nito. Hindi imposible, seryosong sabi ni Jerwin, gusto lang talagang manghikayat ng mga tao na maging especially iya ang couple na si Terence. Kaya naman naging mahigpit ako sa usaping ito. Kung makukuha pa rin ng nunal ang mga sekreto natin, makapangyarihan talaga siya. Bahagyang ngumiti si Kimi. Bagamat sinabi ni Jerwin na hindi naman imposible, ipinahihiwatig niya na imposible talaga. Hindi nagsalita si Kimi at tiningnan ang video. Ito ang sandali kung kailan ang hugis yun na panangga ng liwanag ay sumasalamin sa kanya ng laser. Hindi mahalaga kung may nunal o wala, dapat may eksperto sa teknolohiya ang kabilang panig. Kung hindi, kahit na ibigay sa kanila ang teorya, hindi sila makakawa ng mga kontrahakbang sa maikling panahon. Tinapik ni Kimi ang kanang hintuturo sa mesa na metal habang kalmado siyang nag-aaral. Hinampis ni Polong ang kanyang hita na parang may naalala siya. Tama. Ganito siguro. Naaalala ko na ngayon, may Master in Technology nga pala si Terence, sa tingin ko ang pangalan niya ay Jenny. Itong maliit na B*H na ito ang gumawa ng automatikong aparato sa pagpino ng tableta at ibinente ito sa miracle doctor na si Lankins Medical Group. Sinira niya ang aming negosyo at muntik na kaming malugi. Kung hindi lang dahil sa pagpasok ni Harry sa sekta ng 5 elemento at pagpunta sa Sky-class Island, matagal na sanang wala si House Kang. Ang eksperto sa teknolohiya sa Villa ay tiyak na ang maliit na B*H na ito. Tumaas ang kilay ni Kimi, at pinalo niya ang mesa gamit ang mga daliri niya. Oh! Alam ko na to Jenny, pero dapat nasa Sky-class Island siya. Kakaiba kung babalik din siya. Maghintay kayo rito, pupuntahan ko at kokentaken ang pangunahing grupo ko. Opo. Sige po, Miss Liger. Walang pagtutol ang tatlo at tumayo para makita si Kimi palabas ng meeting room. Pagkaalis ni Kimi, hindi nagkaintindihan ang tatlong tao sa meeting room, at biglang naging awkward ang atmosfera. Noong una, medyo gusto ni Jerwin si Polong, at tinanggapan niya ito bilang isang tagasunod. Gayunpaman, matapos manahin ni Polong ang mga alaala ng doktor, ang kanyang katayuan ay hindi mas mababa kaysa kay Jerwin. Dagdag pa rito, gusto rin niyang patayin si Cheryl, at sinabi pa niyang may traidor sa base to. Magiging hanggal si Jerwin kung magpapakita pa rin siya ng kahit anong respeto kay Polong. Kung tungkol naman kay Janpeng, hindi man lang siya inabala ni Jerwin sa simula pa lang, kaya natural lang na hindi rin niya ito aabalahin. Alam na alam ito ni Janpeng, wala siyang pakialam sa isang Jerwin, bukod pa sa Polong na gusto niyang patayin ngunit kailangan niyang iligtas. Hindi masyadong nag-alala si Polong sa nararamdaman ng dalawa, at silang tatlo ay nagsimulang magtinginan. Maya-maya, naalala nila na ang pakikipag-ugnayan ni Kimi sa Sky-class Island ay hindi magkakaroon ng ganoong resulta sa lalong madaling panahon. Hindi umimik ang tatlo, at umalis pagkatapos maghagalpak ng sabay-sabay. Pagkalipas ng isang araw, bumalik silang tatlo sa silid pulungan at naghintay kay Kimi, ngunit nanatili pa rin ang parehong saloobin nila gaya kahapon. Nang pumasok si Kimi at makita ang kakaibang kalagayan ng 3 taong ito, sumakit din ang kanyang ulo. Ito ay isang tipikal na kaso ng pagkalat ng puso ng mga tao, at ang pangkat ay hindi madaling pamunuan. Nakipag-ugnayan na ako sa orihinal na katawan sa Sky-class Island, at sa pamamagitan ng mga mata na nakita ko sa Middle Island, nakumpirma ko na si Jenny talaga ay gumamit ng spirit projection at bumalik sa common world tulad ni Terence. Kaya ang Master of Technology sa Villa ay tiyak na siya. Hindi na nag-abalang mamagitin si Kimi sa alitan sa pagitan ng 3 tao. Hanggat mayroon silang iisang layunin, maaari nilang pansamantalang pigilan ang mga hindi kanais-nais na bagay na ito. 5,766. Kumunat ang noo ni Polong. Walang anumang impormasyon tungkol kay Jenny ang doktor, kaya malamang hindi niya ito masyadong pinansin noon. Sa kabilang banda, ang sariling alaala ni Polong ang nagbigay sa kanya ng mas mahusay na pag-unawa sa kanya. Parang natatandaan ko na ang pagpapakita ng primordial spirit ay nangangailangan ng lakas ng bagong silang na soul stage pataas, tama ba? Ganoon na ba kalakas ang maliit na B*H na si Jenny na ito? Noong nakaraan, Miss Liger, sinabi mo na ang mga mata ng ating Sky-class Island ay nasa mga babaeng nakapaligid kay Terence, hindi dapat sila ganoon kalakas.
Tanong ni Polong, habang hinihimas ang kanyang noo. Hindi pa ganap na nagsasama ang dalawang alaala, kaya medyo nag-ulo nang halughugin niya ang mga ito, kaya hindi siya komportable. Tumingin si Kimi kay Polong. Nagtanong-tanong na ako, at ang impormasyong natanggap ko ay gumawa si Jenny ng malambot na disguise armor at gumamit ng mapanlinlang na paraan para linlangan ang primordial spirit projection device. Kaya naman maayos siyang nakabalik sa secular na mundo at napanatili ang kanyang condensed primordial spirit body. Sa totoo lang, hinahangaan ko talaga siya. Nakilala na natin ang ating katapat sa pagkakataong ito. Tumanggaw si Polong at humajijik. Hindi ba't magandang bagay ang makatagpo ng isang karapat-dapat na kalaban? Dahil nandito si Miss Liger, sa palagay ko ay wala nang magagawa si Jenny. Sa kabaligtaran, ang mga bagay na naiisip niya ay lubos na nakapagbibigay liwanag sa atin, tulad ng malambot na baluti na kayang linlangan ang primordial spirit projection device. Dahil alam natin ito, maaari natin itong paunlarin anumang oras. Napaka-confident mo. Isa kang anghenyo na may talino ng dalawang propesor. Bahagyang ngumiti si Kimi, ngunit agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi maganda. Alam ko kung bakit inayos ni Jenny ang mga aparatong iyon para harapin ang ating mga pag-atake. Siguradong nahak niya ang ating sistema. Nagbago rin ang mukha ni Polong. Sanay na ang propesor at si Kimi na ituring ang base no. 2 bilang sagradong sona sa ilalim ng karagatan. Lahat ng sistema roon ay silang dalawa ang nagtayo, at alam nila kung gaano kalakas ang pagtatanggol laban sa mga pag-atake ng hacker. Ngunit ang lugar na ito ay itinayo ng isang Jerwin. Bahagi ito ng sentral na sistema, ngunit malayo ito sa pagiging kasing husay ng sagradong sona sa mga tuntunin ng depensa laban sa mga pag-atake ng network. Hindi tanga si Jerwin. Naintindihan niya ang nangyayari matapos marinig ang mga salita ni Kimi. Malaki ang tiwala niya sa katapatan ng kanyang mga tauhan. Hindi niya inakalang magkakaroon ng traidor. Gayunpaman, wala siyang gaanong tiwala sa kakayahan ng sistema sa depensa, dahil wala naman talaga siyang masyadong alam tungkol dito. Mabilis na itinabi ni Kimi ang laptop sa tabi niya, at ang kanyang mga daliri ay naging parang anino habang tumatalon ang mga ito sa keyboard. Ang mga linya ng mga tagubilin ay dumulas pababa na parang screen, at ang mga taong may mahinang paningin ay malamang na hindi makita ang mga salita dito. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Polong. Kumuha siya ng isa pang laptop at pumasok sa sistema ng depensa. Mahusay na nagtulungan sina Kimi at ang propesor, at dahil sa alaala ni Polong, natural lang na gawin niya ito. Wala pang 3 minuto, lumag ang seryosong ekspresyon ni Kimi. Huminga siya ng malalim at sinabing, matagumpay ang interception. Nahak nga ang sistema. Talagang may talento ang Jenny na ito. Pawis na ang noo ni Polong. Hindi siya kasing relax ni Kimi, at puno ng takot ang mukha niya. Malapit na yan. Kontrolado na ng maliit na B*H na yan ang sistema natin. Mabuti na lang at ang self-destruction system ng second base ay independent at hindi konektado sa external network. Kung hindi, mamamatay tayong lahat kung mag-self-destruction siya. Nang mabanggit ang tungkol sa pagsira sa sarili, lahat, kasama na sina Kimi at Janfeng, ay hindi mapigil ang manginig. Malinaw na naalala nila ang pagsira sa sarili sa gitnang banal na rehiyon sa ilalim ng dagat. Bagamat hindi nila ito naranasan mismo, ang video pagkatapos nito ay lubos na nakakagulat. Mukhang hindi tayo makakakuha ng malaking kalamangan sa teknolohiya sa pagkakataong ito. Kailangan natin siyang mapatay bago pa siya magising. Dahil hindi ito kayang gawin ng teknolohiya, puwersa lang ang magagawa natin. Pinaikit ni Kimi ang kanyang mga mata at malamig na sinabi. Pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin kay Janfeng. Alam ni Janfeng na kailangan niyang kumilos. Para makuha agad ang antidote, agad niyang ibinaba ang kanyang ulo at magalang na sinabi, Miss Liger, bakit hindi mo ako hayaang subukan ang isang palihim na pag-atake? Alam ni Janfeng na hindi siya magtatagumpay sa isang direktang pag-atake, ngunit tiwala siya sa isang palihim na pag-atake, lalo na't ang taong papatayin niya ay si Terence. Janfeng, ano ang iyong mga pagkakataong magtagumpay? Gusto ni Kimi na kumilos si Janfeng, ngunit kung napakababa ng antas ng tagumpay, hindi niya pipilitin si Janfeng na mamatay.
Hindi madaling gawain ang paglinang ng isang profound stage master tulad ni Jan Feng. Napakaraming mapagkukunan sa maliit na Jiang Ho noong sinaunang panahon, ngunit dalawa lamang ang nagtagumpay sa huli. Sa huli, pinagtaksilan sila ni Dustin. Ang natitirang Jan Feng ay hindi madaling masira. Kung hindi, walang mapagkukunan sa maliit na Jiang Ho noong sinaunang panahon upang malinang ang susunod. Pinag-isipan ito ng seryoso ni Jan Feng at sinabing, kung wala rito si Guxia, mataas pa rin ang tsansa na mapatay si Terence. Hindi pa kasama rito ang kawalan ng malay niya, kahit gising pa siya, basta't hindi ako takot sa kamatayan at harangan ang mga atake niya habang ginagamit ang soul burner, tiyak na mapapatay ko siya. Gayunpaman, kung kasama ko si Guxia, malamang na hindi lalampas sa 20% ang tsansa kung magtagumpay. Tama, nariyan din si Dustin. Dahil sa karagdagan ng kasuklam-suklam na traidor na ito, wala na tayong 10% tsansa na magtagumpay. Pumitik si Polong na parang may naalala. Mabilis niyang kinuha ang isang malabong video mula sa computer. Ito ang larawang nakuha ng satellite. Ito ang larawan ng kalapit na dagat matapos ang kusang pagsira ng gitnang sagradong sona. Muntik ko nang makalimutan ito. Halika at tingnan mo. Isinasantibi ni Kimi at Jan Feng ang kanilang diskusyon at humarap sa malaking screen. Sa gitna ng bughaw na karagatan, may isang malabong dragon, may kargang 4 na tao sa likod nito habang mabilis itong gumagalaw. Ito ang imahe ni Guxia nang sunduin niya sina Terence at ang iba pa, ngunit masyadong mabilis si Guxia at agad na umalis sa saklaw ng satellite, naiwan lamang ang malabong imaheng ito. Dragon ng dagat. Sigaw ni Jan Feng sa gulat. Alam niyang si Guxia ang ahas dagat noon, pero hindi niya inakalang si Guxia ay nag-evolve na at naging isang dragon ng ahas dagat. Mas lalo pa siyang pinahirapan nitong harapin. Maaaring hindi na kailangan pang gumawa ng kahit ano ni Terence at Dustin, at papatayin siya ni Guxia. Bagamat tila may immortal na katawan si Jan Feng, kung direktang sasabog ang kanyang ulo at tutusukan ang kanyang puso, mamamatay siya agad kahit gaano pa siya makabawi. Malamang na mangyari ang ganitong sitwasyon kapag napakalaki ng pagkakaiba sa lakas. 5,767. Hindi alintana ni Kimi ang pagkabigla ni Jan Feng, bagkus ay inabot niya ang kanyang kamay at marahang tinapik ang mesa. Ito ang kanyang nakagawian kapag siya ay nasa mode ng pag-iisip. Si Guxia ay isang balakid na hindi niya kayang lampasan. Matapos mag-evolve bilang dragon ng ahas sa dagat, si Guxia ay tiyak na hindi isang kalaban na maaaring baliwalain. Hindi pa kasama rito na ang tanging taong maaaring lumaban kay Terence ay si Jan Feng. Sa panig ni Terence, bukod kay Guxia, naroon din si Dustin na nagtaksil kay Central. Napasinghap si Kimi sa naisip na si Dustin. Kung hindi niya itatatwas si Central at iturok ang sarili ng bagong gamot para sa paggaling, malaki ang tsansa niyang talunin ang grupo ni Terence kung makikipagsanib puwersa siya kay Jan Feng. Sa kasalukuyang sitwasyon, kung gusto niyang patayin si Terence, kailangan niya munang patayin sina Guxia at Dustin. Karaniwan, imposible itong gawin, ngunit pagkatapos mag-isip ng ilang sandali ni Kimi, talagang nakaisip siya ng ideya. Profesor Kang, sumama ka sa akin para pag-aralan ang malambot na baluti ni Jenny na parang camouflage. Kailangan nating alamin ang prinsipyo sa likod nito. Tumigil ang mga daliri ni Kimi, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng kumpiyansa na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Nagulat si Polong. Nagtanong siya ng may pag-aalinlangan, Miss Liger, pinag-aaralan mo ba ang malambot na baluti na pantikip sa balat? May silbi pa ba ito? Maaari kayang hiniling niya kay Jan Feng na magbalat kayo bilang isang eksperto sa yugto ng paghahati ng bundok o kahit na sa yugto ng paghahati ng dagat para takutin sina Guxia at Dustin. Matatakot kaya ang dalawang ito ng husto sa talim ng espada ng nyebe? Parang hindi. Napaka maaasahan. Umi-enjoys ang mga labi ni Kimi at ngumiti siya ng palihim. Hindi ba mahilig magpanggap at manloko si Jenny? Bibigyan natin siya ng sarili niyang gamot. Sinaliksik namin ang prinsipyo sa likod ng malambot na baluti na ito, hindi ang gumawa ng malambot na baluti, kundi ang gumawa ng bagong aparato. Si Polong nga ang reinkarnasyon ng doktor na may salamin. Totoo ang kimika sa pagitan niya at ni Kimi. Naiintindihan ko na ngayon.
Magagamit ni Jenny ang paraang ito para lokohin ang spirit projection device. Kung matututo tayo at magagamit kasama ng 3D virtual image, makakalikha tayo ng imahe na parang totoong tao. Hanggat kayang ilabas ng mga imaheng ito ang aura ng profound stage, tiyak na makukuha nila ang atensyon ni Nagusha at Dustin. Magtatago si Janpeng sa kanilang dalawa. Mapa-ambush man silang dalawa o direktang patayin si Terence, magiging napakadali lang nito. Lalong nasasabik si Polong habang nagsasalita, nagniningning ang kanyang mga mata. Sina Jerwin at Janpeng ay tanging pagsamba lamang sa kanya. Hindi sila maaaring makialam sa komunikasyon sa pagitan ng mga baliw na teknikal, ngunit natuwa silang malaman na may pagkakataon silang patayin si Terence. Gaya ng inaasahan ni Kimi, hanggat mayroon silang iisang kaaway bilang target, ang alitan sa pagitan nila ay mapapahinto. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Simulan na natin agad ang pananaliksik at sikaping tapusin ang pagbuo ng device na ito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Kimi habang mabilis niyang pinapatakbo ang computer. Hindi siya nagtatrabaho sa camouflage device ngayon pero pinalakas niya ang mga hakbang sa depensa ng network. Kung hindi, kung hawakan ulit siya ni Jenny, mawawala ang lahat ng mukha niya. Hindi lang ang mukha niya ang dahilan, kundi ang pananaliksik na ito ay hindi dapat malaman ni Jenny, kung sakaling makahanap siya ng ibang solusyon. Hindi kinausap ni Polong si Kimi tungkol dito, ngunit sinimulan niya ang pag-set up ng firewall. Walang kapantay ang pakikipagtulungan ng propesor kay Kimi, at hindi nakakapagtaka na gustong manahin ni Kimi ang kanyang memorya sa sandaling ipanganak itong muli. Dahil sa kanilang pagtutulungan, halos imposible para kahit kay Jenny na madaling mahak ang central system ng hindi natuklasan. Abala ang central sa pag-set up ng defense system ng network, at walang nag-akala na kayang i-hack ni Jenny ang central computer, na nangangahulugang tuluyang nalalantad kay Terence ang second base. Ano ang mangyayari kung salakayin siya pabalik ni Terence? Siyempre, sa kanilang mga puso, wala pa ring malay si Terence. Kahit alam nila kung nasaan ang lugar na ito, hindi nila siya maaatake sa maikling panahon. Bukod dito, si Jerwin ay naglaan ng maraming pagsisikap sa pagtatanggol sa base 2. Ang mga armas ay tiyak na kayang tiisin ang atake ng isang hukbo. Sa isang villa sa Starfield, biglang tumunog ng ding ang laptop ni Jenny. Sinulyapan niya ito ng casual at sumimangot. Sa wakas ay natuklasan na nila ang panghihimasok ko. Hindi naman masama, ang bilis nila akong harangan. Pagkatapos ng isang araw ng pagsasanay, napalakas na ni Terence ang kanyang lakas matapos niyang makalusot. Malapit na sana siyang pumunta sa Central para maghayganti nang marinig niya ang mga salita ni Jenny. Agad siyang lumingon at nagtanong, Jenny, maaari mo bang kumpirmahin ang lokasyon ng Central Base? Naikwento na ni Jenny kay Terence kung paano niya ginamit ang reverse tracking para makapasok sa central system at kung paano niya nalusutin ang pukana ng kalaban. Hindi nagulat si Terence na naharangan ang pagsalakay, tutal, hindi naman mahina ang kalaban, at normal lang na maharangan sila. Ang susi ay kung nasaan ang base ng Central, basta't makumpirma niya ito, maaari siyang dumiretso sa ugat at patayin silang lahat. Kahapon, hindi pa ganap na matatag ang diwa ni Terence pagkagising niya, at kailangan niya ng kaunting oras para masanay sa kanyang bagong tagumpay, kaya hindi siya dumiretso sa kanilang pintuan. Alam ko naman ang lokasyon, pero Terence, bro, sa tingin ko wala nang saysay na pumunta ka pa ngayon. Sa sobrang tuso ng mga tao ng Central, malalaman nila na nabunyag ang kanilang lokasyon sa oras na mapansin nila ang panghihimasok ko. Kaya kung pupunta ka ngayon, ilan lang sa mga bakanteng bahay ang makukuha mo, wala kang makukuha, sabi ni Jenny nang may katiyakan. Base sa kanyang paghatol, alam nilang nabunyag ang kanilang posisyon, at anumang oras ay susugod si Terence. Kahit gaano pa katanga ang Central, hindi sila mananatili sa kanilang kinaroroonan. Sa kasamaang palad, ginawa rin ni Jenny ang parehong pagkakamali gaya ni na Central, Kimi, at ng iba pa. Ipinagwalang bahala nila na wala pa ring malay si Terence, kaya wala silang anumang pag-aalinlangan. Sa kabilang banda, inakala ni Jenny na alam na ng Central na nagising na si Terence. Halata kung gaano kapangwasak ang isang galit na si Terence.
Nagkataon lang na ang isa sa kanila ay hindi nakatakas sa oras, at ang isa naman ay hindi nakahabol at umatake sa oras. Isang pagkakamali ang pagiging masyadong matalino. Sumang-ayon si Terence sa kanya at patuloy na nagmakaawa, Jenny, patuloy mong imbestigahan ang kanilang pinakabagong lokasyon. Basta't may makita ka, pupuntahan namin sila at papatayin sila ng direkta. 5,760. Lumapit si Gusha at sinabing, Boss, dahil nagising ka na, bakit hindi ko nalang puntahan at tingnan bago bumalik? Kung hindi sila makatakas, papatayin na lang natin sila. Ano sa tingin mo? Nang mawala ng malay si Terence, nanatili si Gusha sa villa at hindi nang ahas na umalis. Ngayong nagising na si Terence at narinig ni Gusha na may posibilidad ng away, syempre, kinailangan niyang pumunta rito at tumira sa isa sa mga lugar. Gusha, huwag mong sayangin ang oras mo. Tumakas na siguro sila, pero huwag kang mag-alala. Dahil gusto nilang harapin si Terence, lalabas din sila kalaunan. Hanggat nandito tayo, hindi mo kailangang mag-alala na walang mabubugbog. Kapag pumunta sila pag-alis mo, mamimiss mo sila. Pinag-isipan ito ni Gusha at sumang-ayon. Hindi ba't sayang kung hindi nila ito maabyutin dahil aalis na sila? Mas ligtas na manatili sa tabi ng kanyang amo kaya hindi niya kailangang mag-alala na mabugbog. Tama si Hipag Jenny. Boss, hintayin natin sila rito. Panoorin mo kung paano ko sila haharapin. Tinapik ni Gusha ang kanyang dibdib ng may kumpiyansa. Ngumiti si Terence, sige, gawin na natin yan. Hintayin na lang natin silang lumapit sa atin at bugbugin sila. Mabilis na nagtrabaho si Jenny sa computer, paminsan-minsan ay nakikipag-ugnayan sa pinuno ng kagawaran ng teknolohiya ng Supernatural Investigation Bureau sa Starfield. Pinag-aralan na niya ang lumilipad na platito mula sa sentro, ngunit imposibleng gawin ito ng mag-isa. Gamit ang tauhan ng Supernatural Investigation Bureau at pera mula sa Miracle Doctor na si Lankins Medical Group, kaya nilang tapusin ang flying saucer sa lalong madaling panahon. Dahil nagkaroon ng pagkakataon ang Supernatural Investigation Bureau na makasalamuha ang ganitong high-tech na teknolohiya sa paggawa ng flying saucer, palihim silang natuwa. Siyempre, ibinuhos nila ang pinakamaraming enerhiya para makipagtulungan kay Jenny. Terence, tama ka, hihintayin natin silang pumunta sa atin, at malapit nang matapos ang ating lumilipad na platito. Hindi na sila makakatakas. May pagmamalaking ekspresyon sa mukha ni Jenny nang makahanap siya ng oras para ngumiti kay Terence. Ang teknolohiyang ginamit sa paggawa ng UFO ay batay sa orihinal na teknolohiya ng Central. Ito ay naperpekto matapos ang ilang mga pagpapabuti. Sa usapin ng pagganap, ito ay mas mahusay kaysa sa UFO ng Central. Pinagbuti rin ni Jenny ang teknolohiya ng spatial compression sa gitna. Matapos makumplito ang bagong flying saucer, malaya nitong nababago ang laki nito. Ang pinakamalaki ay halos kasing laki ng villa na ito, at ang pinakamaliit ay halos kasing laki ng palad ni Jenny. Sa halip na tawagin itong isang high-tech na produkto, mas tamang tawagin itong isang maalamat na mahiwagang kayamanan. Tanging isang taong sumusuway sa langit tulad ni Jenny ang perpektong makakapag-integrate ng teknolohiya ng Central Hub at ng forging technology ng Skygrade Island ng ganito kabila sa maikling panahon. Mabuti naman at nandito ka sa tabi ko. Kung maglalakas loob na pumunta ang mga taga-sentral, hindi ko sila papayagan, nakangiting sabi ni Terence. Ang screen sa tabi niya ay isang live na imahe ng ginagawa na spaceship. Lumapit si Terence para tingnan, malapit nang matapos ang frame, at malapit nang matakpan ang bagong alloy shell. Pinahusay ni Jenny ang halwang metal matapos niyang buwagin ang mga labi ng gitnang UFO. Ang teknolohiyang ginamit ay hindi bababa sa 100 taon na nauna sa kasalukuyang pangunahing teknolohiya at mas advanced kaysa sa likidong metal, kaya maaari itong gamitin kasama ng spatial technology upang baguhin ang laki ng UFO. Siya nga pala, Jenny, may itatanong ako sa iyo. Hindi ko naisip yan kahapon. Natampol ni Terence ang noo niya. Gusto niya sanang sabihin dito ang tungkol sa apoy at mga core ng Spirit Sense Refinement sa sinaunang Martial World, pero hindi na siya makabalik sa Sky-class Island. Nakalimutan na niya ito ngayong nakilala niya ito. Nang makitang nakakapagsalita pa rin ng marahan si Jenny, napagdesisyonan na rin ni Terence na banggitin ito.
Hindi niya dapat ito iniistorbo. Kumuha si Terence ng isang ginintoang core na panloob na core mula sa isang halimaw sa dagat kasama ang ilang mga recipe na nakolekta niya sa sinaunang mundo ng martial arts at ibinigay ito kay Jenny. Sa sinaunang mundo ng martial arts, ginagamit nila ang kanilang kamalayan upang bumuo ng apoy ng pila at ginamit ang panloob na core ng mga halimaw sa dagat bilang pangunahing material upang pinuhin ang mga tableta. Sinubukan ko na ng ilang beses, ngunit hindi ako nagtagumpay. May ganoong paraan. Nakakatuwa naman. Kinuha ni Jenny ang panloob na kaibuturan ng halimaw sa dagat at ang recipe ng tableta. Binaligtad niya ito at tiningnan ng ilang beses, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Para kay Jenny, lubhang kawili-wili ang pagkakaroon ng bagong direksyon sa pananaliksik at proseso ng pag-iisip. Ang pagtatanong ni Terence sa kanya ng mga tanong na ito ang eksaktong gusto niya. Terence bro, mukhang kailangan mo na namang i-upgrade ang automatic alchemy furnace mo, pero hindi mo kailangang magmadali para dyan. Itinago ni Jenny ang core at ang recipe sa kanyang malambot na baluti. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang laptop at ipinagpatuloy ang pagset ng mga parameter ng flying saucer. Sabihin mo kay Jenny na gawin ang first generation flying saucer ni Terence bro, kung sakaling makatakas ang mga kontrabida mula sa Central. May maitutulong ba ako? Alam ni Terence na hindi siya gaanong makakatulong dito, pero kailangan pa rin niyang magpakita ng kaunting pag-aalala. Siyempre, kasama ni Terence si Jenny, at malaking tulong na iyon, mas lalo siyang na-motivate. Lumingon si Jenny at binigyan si Terence ng isang maliwanag na ngiti. Ngumiti si Terence, hinihimas ang kanyang ilong habang iniisip na ngayon lang niya natuklasan na mayroon siyang power aura. Sa pagkakataong ito, maingat na tumalikod si Gusha at nagkunwaring walang narinig. Ito ba ang pampublikong pagpapakita ng pagmamahal sa pagitan ng amo at hipag gaya ng sinasabi nila sa internet? Talagang komplikado ang mga tao. Mukhang marami pa ring dapat matutunan ng bahaing dragon na ito. Nagkaroon ng dituwirang pagkakaunawaan sina Terence at Central, magkabilang panig ay gumugol ng dalawang mapayapang araw sa pagsasaliksik at paggawa ng walang anumang pagsisiyasat o pag-atake. Hindi sinayang ni Terence ang 2 araw na ito. Bukod sa pakikipag-usap sa iba, ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa pagpino ng huling bukol sa kanyang espiritu. Gamit ang teknik ng labanan ng pagsamsam ng kapalaran sa langit at ang paglinang ng mga bunga ng kamalayang espiritual, kahit na ang huling malignant na tumor ng kamalayang espiritual ay napakatigas, ito ay ganap pa ring pino. Nang mawala ang lahat ng mga tumor sa espiritu, agad na nakaramdam ng relax at masayang pakiramdam ang essence spirit ni Terence, na para bang malapit na siyang maging isang diwata. Ang kanyang makapangyarihang pandama sa espiritu ay kumalat na parang alon, at ang buong lungsod ng Starfield ay lumitaw sa kanyang dagat ng kamalayan. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Terence ay nakatayo siya sa ere, nakatingin sa lungsod. Kahit saang sulok pa iyon, nakikita niya ang lahat sa isang iglap lamang. Kahit ang takip ng bote na itinapon sa lupa, nakikita niya kung gaano karaming alikabok ang naroon. Matapos maalis ang tumor ng espiritu, ang natitirang enerhiya mula sa prutas ng espiritu na matagal na niyang ginagamit ay dahan-daang sumanib sa kaluluwa ni Terence, na nagbigay daan sa kanya upang madaling makawala sa mga tanikala ng kaharian. 3 araw matapos niyang marating ang huling yugto ng Mahiwagang Ascension, muli siyang nakarating at direktang naabot ang rurok ng huling yugto ng Mahiwagang Ascension. 5,769. Ang tunay na katawan ni Terence sa Sky-class Island ay naglalabas din ng isang malakas na aura. Ang kanyang tunay na chi ay patuloy na tumataas, at bigla niyang naabot ang tugatog ng huling yugto ng Profound. Kung hindi dahil sa malalakas na paghihigpit sa Sky Elixir Pavilion, maaaring tuluyan ng nadurog ng aura ni Terence ang Sky Elixir Pavilion. Napakalakas! Naramdaman ni Gusha ang aura ni Terence at ibinuka niya ng malaki ang kanyang bibig, hindi niya namalayan na nahulog pala ang stake na kakasuksok lang niya sa kanyang bibig. Bilang isang mutated dragon sa huling yugto ng misteryosong ascension, si Gusha ay tiyak na isang nilalang na kayang hamanin ang mga nasa mas mataas na antas. Gayunpaman, sa ilalim ng pressure ng aura ni Terence, naramdaman ni Gusha na hindi siya isang dragon, kundi isang maliit na insekto.
Dalawang maliliit na level pa lang iyon, pero mayroon ang napakalaking pakiramdam ng paniniil. Ang masasabi lang ni Gusha ay ang boss ang numero unong abnormal na karakter sa mundo. Kahit ang salitang henyo, ay hindi sapat para ilarawan siya. Bahagyang ngumiti si Terence habang ninanamnam ang mahiwagang pakiramdam na ito. Gayunpaman, isang lumilipad na platito ang sumugod sa saklaw ng kanyang espiritu at malapit nang makarating sa Villa sa isang iglap. Tunay ngang dumating sa ating pintuan ang mga payaso ng Central. Minulat ni Terence ang kanyang mga mata at ngumiti ng may paghamak. Nasa rurok na niya ang huling yugto ng Profound at ngayon ay nandito na ang Central para mamatay. Doble ang magandang balita nito, hindi ba? Binawi ni Terence ang kanyang spirit sense, at agad na naramdaman ni Gusha ang pagdating ng flying saucer. Isinuksok niya ang 2 pang piraso ng steak sa kanyang bibig at bumulong, "Boss, nandito na sila gaya ng inaasahan. Tingnan mo lang kung paano ko sila aalagaan," si Gusha. "Dustin, bawal kang kumilos." Itinaas ni Dustin ang kanyang mga kamay ng may mapait na ngiti, nagpapahiwatig na hindi siya makikialam. Maaaring sumama siya kay Terence, ngunit mayroon siyang mga djinn ni Gusha sa kanyang katawan. Hindi siya nangahas na masaktan si Gusha, kung sakaling maakit siya para makipag-away dito. Hindi na hinintay ni Gusha ang sagot ni Terence at nagmamadaling lumabas ng Villa. Tinapakan niya ang kanyang paa sa lupa at tumilapon sa langit na parang bola ng kanyen, papalapit sa lumilipad na platito sa ere. Sa loob ng lumilipad na platito, pinindot ni Janpeng ang isang buton at bumulong, "Polong, bastos ka, huwag mo akong lokohin. Kung hindi gagana itong bagay na inilagay mo, tiyak na babalik ang batang Panginoon na ito para makipagkasundo sa iyo." Bago pa man humina ang kanyang boses, bahagyang nanginig ang lumilipad na platito. Isang bilog ng mahihinang puting alon ang lumiwanag sa paligid nito. Tumalon na si Gusha sa kalangitan. Nang akmang iaabot na niya ang kanyang kamao para atakihin ang lumilipad na platito, bigla niyang napagtanto na 180 nakamaskara at nakaitim na cultivator ang lumitaw sa paligid ng lumilipad na platito. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng isang malakas na aura ng isang mystical na cultivator sa pangunahing yugto ng Ascension. Kasabay nito, hinugot nila ang mahabang talam sa kanilang likod at naglunsad ng isang mabangis na pag-atake kay Gusha. Nagulat si Gusha. Hindi niya napigil ang mapasigaw, "P***K. Saan ba nanggaling ang napakaraming eksperto? Gusto mo bang hiwain ang gwapong lalaking ito?" Gaya ng inaasahan, ang pagiging gwapo ay nakakaakit ng inggit at puot. Kung 1 o 2 lang sila sa mga unang yugto ng mahiwagang Ascension Realm, madali silang madurage ni Gusha hanggang sa mamatay. Gayunpaman, ang 180 sa kanila ay ibang-iba ang konsepto. Ang isang quantitative na pagbabago ay maaaring humantong sa isang qualitative na pagbabago. Kahit ang isang taong kasing lakas niya ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pangamba kapag nahaharap sa napakaraming mababanges na matatalas na espada ng sabay-sabay. Sumisigaw ng malakas si Gusha ngunit palihim siyang namangha. Ang kanyang kamao na aatake na sana sa lumilipad na platito ay nagiba ng direksyon sa huling sandali at lumapag sa pinakamalapit na nakamaskarang man in black. Hindi inilabas ni Gusha ang lahat ng kanyang lakas sa suntok na ito. Sa halip, sinimulan na niyang gumamit ng puwersa bago ang banggaan. Ang marahas na suntok ay nagdulot ng kontrapuwersa sa hangin, dahilan para mapako ang kanyang tumataas na katawan sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos, mabilis siyang bumagsak. Hindi naging problema para sa kanya ang humawak ng isang lumilipad na platito. Gayunpaman, kung haharapin niya ang napakaraming Mystic Ascension Primary Stage Experts, si Gusha, na hindi kayang baguhin ang kanyang direksyon sa himpapawid, ay hindi nag-isip na hindi siya masasaktan. Kaya naman, kailangan niyang bumalik agad sa lupa. Sa pamamagitan lamang nito makakakuha siya ng sapat na kalayaan. "Boss, may paparating na malaking alon ng mga zombie. Bilisan mo at i-upgrade mo ang pea-shooter mo." Hindi pa nakakalapag si Gusha nang bigla niyang maalala ang isang maliit na laro na kinahihiligan niya habang nasa ere. Agad siyang sumigaw sa kakaibang paraan. Tuwang-tuwa si Terence. Nagagawa pa ring magsalita ng walang katuturan si Gusha ng casual, ibig sabihin ay hindi siya masyadong napipilitan. Wala siyang dapat ipag-alala. Sa katunayan, naramdaman ni Gusha na may mali.
Bagamat ang 180 nakamaskarang lalaking nakaitim na sumusunod sa kanya ay puno ng lakas at balak na pumatay, wala siyang anumang senyales ng panganib. Maaari kayang sapat na ang malakas na pisikal na katawan ng kanyang ahas dagat na dragon upang mapaglabanan ang kanilang mga pag-atake. Medyo pangit ang ekspresyon ni Dustin. Mabilis siyang umayos ng posture at naghanda para harapin ang kalaban. Bagamat nangako siya kay Gusia na hindi siya aatake, naramdaman niya na napakaraming malalakas na aura na hindi mas mahina kaysa sa kanya ang papalapit. Kung hindi siya aatake ngayon, malamang na maghahinala si Terence na isa siyang double agent. Si Jan Feng, na nasa flying saucer, ay labis na natuwa at natawa, tulad ng inaasahan sa aparatong personal na dinisenyo at ginawa ni MS Liger. Napakadali nitong nilinlang ang walang muwang at hanggal na halimaw sa dagat na si Gusia. Kahit ang traidor na si Dustin ay natukso rin dito. Nang sabihin niya ito, binuksan ni Jan Feng ang aparatong pangkomunikasyon. Nasa base si Kimi, kaya malinaw niya itong narinig. Natural na lumitaw ang isang nasiyahan na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi alam kung nasiyahan ba siya sa epekto ng aparato o ang katotohanan na hindi sinasadyang nasabi ni Jan Feng. Ang tagumpay ay pawang kay Kimi, at ang pagkabigo ay pawang kay Polong. Ngumisi si Jan Feng, kinuha ang soul burner, binuksan ang pinto ng walang pag-aalinlangan, at tumalon papasok. Si Jan Feng, na umalis sa lumilipad na platito, ay nakasuot ng itim. Natatakpan din ang kanyang mukha, at kamukha niya ang ibang mga lalaking nakamaskara. Ang tanging kaibahan ay ang sandata sa kanyang kamay. Tatlong nakamaskarang lalaking nakaitim ang bumagsak mula sa ilalim ng patio ng villa. Sinalakay nila sina Gusia at Dustin na parang mga multo. Mas marami pang nakamaskarang lalaking nakaitim ang tahimik na lumapag sa iba't ibang direksyon ng villa. Hanggat hindi niya kaharap ang napakaraming nakamaskarang lalaking nakaitim ng sabay-sabay, walang dapat ikabahala si Gusia. Mabilis na pumihit ang kanyang matipunong katawan at nakaiwas sa dalawang hiwa mula sa talam. Pagkatapos, pinaghiwalay niya ang kanyang mga kamao at sabay na sinugod ang dalawang nakamaskarang lalaking nakaitim. Para naman sa pangatlo, si Dustin na ang unang humakbang para salubungin siya. Sok! Mapanghimasok na tao. Single ni Gusia at hindi pinansin ang pagtalikod ni Dustin. Napakaraming nakamaskarang lalaking nakaitim. Mukhang hindi naman masamang maagaw ang isa o dalawa sa kanila. Ang dalawang mabilis at mabangis na suntok ay nakaiwas sa anumang posibleng hadlang at matagumpay na naabot ang harapan ng lalaking nakamaskara na nakaitim. Inilipat na ni Gusia ang kanyang tingin sa langit at sa bubong, iniisip kung saan niya unang dapat patayin ang kaaway sa ibaba. Tungkol naman sa dalawang lalaking nakamaskara na nakaitim na muntik ng tamaan ng kanyang kamao, alam ni Gusia na wala na silang pag-asang mabuhay. 5,770. Boom! Nakaramdam si Gusia ng pagkaskal sa kanyang dibdib at muntik ng matamba. Pareho lang ito ng pakiramdam noong tumatakbo siya ng mabilis paakyat sa hagdan ngunit hindi niya nataman. Ang ataking dapat sana'y nasa bag ay tuluyang hindi niya nataman. Hindi alam kung anong uri ng teknik sa paggalaw ang ginamit ng dalawang lalaking nakamaskara na nakaitim, ngunit agad silang nakatakas mula sa kanilang orihinal na posisyon. Sa sumunod na segundo, lumitaw sila sa mga blind spot sa magkabilang gilid ng katawan ni Gusia at sinaksak gamit ang mahahabang espada sa kanilang mga kamay. Agad na nagulat si Gusia. Hindi na niya sila pinanggahasan na maliitin. Iniwasan niya ang dalawang mahahabang espada ng buong lakas at sumigaw, "Mga boss, kakaiba ang mga lalaking nakaitim na ito. Mag-ingat kayo." Hindi na hinintay ni Terence ang babala ni Gusia at nagmamadaling lumabas ng villa. Ang kanyang banal na sentido ay parang isang bagyong dumaan sa villa, ngunit hindi nito inatake ang anumang pisikal na kalaban. Phantom. Sandaling nahinto ni Terence. Sa kanyang kamalayan, lahat ng Men in Black ay totoo, ngunit ang Vortex ay totoo rin. Matapos suriin ang mga ito, wala ni isa ang totoo. Kung tungkol naman sa panlilinlang ng biglaang pagkawala at pagbabago sa kabilang panig, wala itong silbi laban sa Spirit Sense Vortex ni Terence. Si Terence ay mayroong higit sa isang Spirit Sense Vortex, at kapag ito ay dumaloy pabalik-balik, walang paraan na maiiwasan ito ng isang pisikal na katawan.
Nang matigilan si Terence, isang bola ng puting apoy ang lumapit sa kanya, agad na bumalot sa kanyang kaluluwa. Kahit na nasa tugatog na ng huling yugto ng mahiwagang ascension si Terence, magiging abo siya kung tatamaan. Naningkit ang mga mata ni Terence. Kahit na kaya niyang iwasan, hindi niya magawa. Nasa likuran niya lang ang Villa, at napakaraming tao sa Villa, at sila ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Hindi niya hahayaang saktan sila ng mga super flames na ito. Sayang at ang super flame engravings device ni Jenny ay naka-install sa bubong. Hindi nito kayang paalang bisa ang mga atake mula sa gilid. Kung alam lang niya ng mas maaga, malamang ay hihilingin niya kay Jenny na magpakabit pa ng ilan. Hindi pa ito ang tamang panahon para magsisi. Kahit na masasaktan si Terence, kailangan niya munang alisin ang super flame na ito. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at ang dalawang bagong likhang Super Alchemy Firebomb ay tumama sa Super Flame. Gamit ang kontrol ng kanyang kamalayan, ang dalawang bomba ay sumabog sa iisang direksyon. Kung madampi lang ng Super Flames mula sa Soul Burner ang katawan ni Terence, halata ang kapangyarihan nito, pero kadalasan ay wala itong gaanong epekto. Matapos tamaan ng dalawang mini Super Alchemy Bomb, agad itong naglaho sa ere. Nakahinga ng maluwag si Terence. Mabuti na lang at hindi siya tinamaan ng apoy, kung hindi ay hindi siya makakahanap ng mas mainam na paraan para protektahan ang Villa. Nakaiwas na si Janfeng sa gilid. Wala siyang pakialam kung hindi gumana ang una niyang putok. Nang makitang hindi nalalayo si Terence, hindi siya nag-atubiling ilunsad ang pangalawang atake. Tali ng espadang nyebe. Ginamit ni Terence ang kanyang sentido espirito at natagpuan si Janfeng sa gitna ng mga anino. Hindi gumana ang itim na maskara. Ang pangalawang super fire ay nagmula sa kabilang panig, at kahit na iwasan ito ni Terence, hindi na ito lalapag sa kanyang Villa. Dapat ay patungo ito sa mga kapitbahay. Hindi maaaring tumayo lang si Terence at panoorin ang ganitong uri ng trahedya. Ginamit niya ulit ang mini Super Alchemy Bomb para unang paandarin ang Super Fire, at kasabay nito, ang kanyang kamay na nakakaakit ng kaluluwa ay dumapo sa ulo ni Janfeng. Hanggat kaya niyang gisingin ang diwa ni Janfeng, naniniwala si Terence na malapit nang matapos ang atake ng Central. Kung gayon, ito ang magiging kontra-atake niya laban sa Central. Terence, wala ka na bang ideya? Dalawang galaw lang ang alam mo. Tumawa ng malakas si Janfeng. Isang hindi nakikitang liwanag ang lumitaw sa kanyang katawan, na tuluyang hamarang sa kamay na umaagaw ng kaluluwa. Kumunat ang noo ni Terence at mahinang sinabi, mayroon ka pa bang gamit na kayang ipagtanggol laban sa mga atake ng espiritu? Minaliit kita. Dahil ganoon nga, bubugbugin na lang kita. Wala akong pakialam dyan. Hindi nagulat si Terence na may katulad na pulsere si Janfeng, ngunit ang kakaiba ay kayang tiisin ng bagay na ito ang kanyang peak level na profound late stage attack nang hindi nababasag. Tila hindi ito mas mahina kaysa sa pulseres. Sige, hayaan mong maranasan ito ng batang Panginoon. Natatawang sagot ni Janfeng. Hindi niya masyadong isinapuso ang mga salita ni Terence. Ang soul burner na nasa kanyang kamay ay patuloy na naglalabas ng nakakatakot na puting apoy. Hindi na nagsalita pa si Terence. Naalis niya ang super flames habang papalapit kay Janfeng ng kasing bilis ng kidlat. Casual siyang nagbuga ng mabangis na apoy na bagwa palm na tumama sa katawan ni Janfeng. Naiwasan ni Janfeng ang nakamamatay na suntok at napalipad siya. Malinaw na nakita ni Terence ang malulubhang sugat sa kanyang katawan, ngunit nang lumapag siya, karamihan sa mga ito ay gumaling na. Nang mas masusing suriin, nawala na ang natitirang maliit na kalahati. Kumalma si Janfeng. Ang pinakamalaking biro niya ay ang kanyang immortal na katawan. Matapos itong subukan, ang kanyang takot kay Terence ay bumagsak sa pinakamababang punto. Tumawa siya at muling sumugod dala ang soul burner. Gaya ng sinabi ni Janfeng kay Kimi, hanggat hindi siya natatakot sa kamatayan at harapin ang mga atake ni Terence, matatamaan niya si Terence. Dahil alam niyang hindi siya mamamatay, ano pa ang dapat ikatakot? Patayin mo na lang si Terence. Malamig na tumawa si Terence. Matapos makita ang kakayahan ni Janfeng sa pagpapagaling, halos nahulaan niya kung bakit gusto ng Sagradong Alyansa ang formula.
Pero para makalaban si Terence ng malapitan gamit lang iyon, talagang matapang si Jan Feng. Si Terence, na matagal nang hindi gumagamit ng Super Butterfly Microstep, ay naging anino at lumitaw sa tabi ni Jan Feng. Iniabot niya ang kanyang kamay at ang Soul Burner ay nahulog sa kanyang kamay. Ordinaryo lang ang larwang ito. Kaya ko itong ibigay kay Jenny para pampalipas oras kapag naiinip siya. Hindi ako magiging magalang. Umukit ang mga labi ni Terence sa isang mapanghamak ng ngiti habang kinakausap niya si Jan Feng. Napatalon sa gulat si Jan Feng. Sinabi nilang tatanggapin nila ang atake ng walang takot sa kamatayan at pagkatapos ay babalikan nila ang atake gamit ang Soul Burner. Ngayong nakuha na ni Terence ang burner, wala nang natitirang takot sa kamatayan, ngunit tila wala na itong silbi. Haha! Haha! Nandito ako para iregalo sa iyo itong laruan. Ngayong natanggap mo na ito, hindi na ako magtatagal dito. Kita-kits! Tumawa ng mahina si Jan Feng at tumalikod para tumakas. Kahit walang armas, takot pa rin siya sa kamatayan. Inihagis ni Terence ang Soul Burner kay Jacob, nakakatakbo palabas ng silid, hindi makatulong. Dahil nandito ka, huwag kang umalis. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.